Magandang araw mga bata! Kumusta? Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong pamilya. Ako ay si Ginang Mary Grace Pacheco Lora mula sa Mababang Paaralang Sentral ng Compostela SPED Center, Compostela East District. Ang inyong guro para sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng ideya o damdamin sa napakinggang teksto. Ang mga layunin sa aralin nating ito ay ang mga sumusunod. Una, na ipahahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon batay sa napakinggang kwento o pabula. Pangalawa, natutukoy ang iba't ibang damdamin o reaksyon sa bawat pangyayari. Oh, handa na ba kayo? Kung handa na, magsisimula na tayo. Para sa inyong unang gawain, lagyan ng masayang mukha kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay nagpapakita ng masayang pangyayari at mukhang malungkot kung hindi naman. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bilang 1, ipagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Bilang 2, namatay ang alagang aso ni Angela. Bilang 3, tinulungan ng iyong kaibigan ang matandang babae sa pagtawid sa kalsada. Bilang 4, nagkaroon ng sakit ang mga tao sa inyong lugar. At bilang 5, sama-samang naghapunan ang buong pamilya. Narito ang mga sagot. Bilang 1, masayang mukha. Ipagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Bilang 2, malungkot na mukha. Namatay ang alagang aso ni Angela. Bilang 3, masayang mukha. Tinulungan ng iyong kaibigan ang matandang babae sa pagtawid sa kalsada. Bilang 4, malungkot na mukha dahil nagkaroon ng sakit ang mga tao sa inyong lugar. Bilang 5, masayang mukha. Sama-samang naghapunan ang buong pamilya. Mahusay! Dahil tama ang lahat ng inyong sagot, bigyan ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon, tayo naman ay magbabasa ng isang akda. Basahin at unawain itong mabuti. Alamin ang mga damdamin o ideyang nakapaloob dito. Ang Batang Pilipino ni Maria Cecilia R. Robia. Ako ay isang batang Pilipino. Masayahin kahit sino ang kausap ko. Sa aking magulang ay magalang ako, maging sa lahat ng kapwa-tao. Ako ay isang batang Pilipino, masipag sa pag-aaral, gayon din sa gawaing bahay. Tinutulungan si nanay, gayon din si tatay. Kaya aming tahanan ay palaging matiwasay. Ikaw at ako, mga batang Pilipino, pagmamahal sa bansa ay isa sa puso. Mga pangarap sa bansa'y iaalay ko, pag sumikapang tuparin ng tapat at totoo. Nagustuhan ba ninyo ang tula, mga bata? Magaling! Dapat taglay rin ninyo ang mga katangian ng isang batang Pilipino na binanggit sa akda. Ngayon naman,
sagutin natin ang mga sumusunod na gawain. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Sa iyong sagutang papel, isulat ang check kung ikaw ay sumasang-ayon at X kung hindi. Una, ang mga batang Pilipino ay masayahin. Tama. Check ang sagot. Ang mga batang Pilipino ay tunay na masayahin. Ikalawa, ang pagmamano at pagsagot ng po at opo ay isang paraan ng pagiging magalang. Tumpak. Check ang sagot. Ang pagmamano at pagsagot ng po at opo ay nagpapakita ng pagiging magalang. Ito ay kaugaliang minanapan natin sa ating mga ninuno. Ikatlo, nararapat lamang na ang isang bata hanggang paglaki ay mag-aral ng mabuti. Magaling! Check ang sagot. Dapat ang isang batang katulad nyo ay mag-aral ng mabuti dahil ito ay para sa inyong ikabubuti pagdating ng panahon. Ikaapat, nasisiyahan ang mga magulang sa mga bata na marunong tumulong sa gawaing bahay. Tama! Check ang sagot. Natutuwa ang inyong mga magulang kapag kayo ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Ikalima, ang pagtatapos ng pag-aaral ay nakatutulong upang umunlad ang isang bansa. Tama! Check ang sagot. Ang pagtatapos ng pag-aaral ay nakatutulong sa pag-unlad ng isang bansa. Mahusay! Dahil wasto ang lahat ng inyong mga sagot, bigyan ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata, tingnan ninyo ang larawan. Nakakita na ba kayo ng bubuyog at tutube? Saan ba ninyo ito madalas makita? Tama! Kadalasan, ang mga ito ay makikitang nagliliparan sa ating mga halamanan at sa mga parang. Ngayon, ako ay magbabasa ng isang akda tungkol sa magkaibigang bubuyog at tutube. Makinig ka ng mabuti upang maitala mo ang mahahalagang ideya o kaisipan mula sa kwentong narinig. Si Andy Bubuyog at ang kaibigan niyang si Tong Tutube ni Maria Cecilia R. Robia. Si Andy ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag na bubuyog. Halos araw-araw ay wala siyang ginawa kundi lumipad at maghanap ng nektar. Samantala, si Tong naman ay isang tutube. Kabaliktaran ni Andy si Tong sapagkat ito ay mahilig maglaro, palipad-lipad at kung saan-saan nakakarating. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang katangian, sila ay matalik na magkaibigan. Isang araw, dumating ang malakas na bagyo at tumagal ng ilang araw ang ulan. Nagutom si Tong Tutube sapagkat wala siyang makain. Halos mawala na siya ng pag-asa. Nang tumila ang ulan, ay dali-dali siyang lumabas at nalungkot sa kanyang nakita. Sira ang lahat ng nasa paligid niya. Nakatumba ang mga puno at nakadapa ang mga pananim. Tama! Pupunta ako sa kaibigan kong si Andy. Marami siyang imbak na pagkain, ang wika ni Tong Tutube. Kaya agad siyang pumunta sa kanyang kaibigan. Tong, anong nangyari sa iyo? Ang tanong ni Andy.
Gutom na ako, kaibigang bubuyog, ang wika ni Tong. Pinapasok ni Andy ang kanyang kaibigan at pinakain. Maraming salamat, kaibigang bubuyog. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka namatay na ako sa gutom. Mula ngayon ay mag-iipon na rin ako ng pagkain. Ang sabi ni Tong at masaya siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan. Nagustuhan ba ninyo ang kwento na ating binasa? Magaling! Sana ay nakakuha kayo ng aral sa binasa nating kwento. Ngayon, sagutin naman natin ang kasunod na mga tanong. Ibigay ang inyong damdamin o reaksyon tungkol sa mga pahayag. Bilang isa, si Tong ay isang tutubi na mahilig tumpak. Maglaro ang sagot. Si Tong ay isang tutubi na mahilig maglaro. Bilang dalawa, anong katangian mayroon si Andy Bubuyog? Si Andy Bubuyog ay masipag, magaling. Bilang tatlo, kung ikaw si Andy, bibigyan mo rin ba ng pagkain si Tong? Tama! Bibigyan ng pagkain si Tong dahil siya ay nagugutom. Bilang apat, anong damdamin ang mararamdaman mo sa sinapit nitong tutubi? Tama! Maaaring ikaw ay maawa kay Tong dahil siya ay gutom na gutom. Ano pa? Oo, maaaring ikaw ay mainis kay Tong dahil mas inuna pa niya ang paglalaro kaysa mag-imbak ng pagkain. Bilang 5, magiging masaya ka ba kung tutulong ka sa mga nangangailangan? Opo. Magaling! Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay nakapagpapasaya sa atin. Ang pagiging matulungin ay isa sa mga katangi-tanging kaugalian nating mga Pilipino. Ang pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin at reaksyon tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari o pabula ay nakasalalay sa damdamin ng nagbabasa. Nagkakaroon ng epekto ang damdamin ng nakikinig sa pagbibigay niya ng ideya o opinyon batay sa mensaheng narinig. Iba't ibang damdamin ang maaaring madama ng taong nakarinig nito. Ilan sa mga halimbawa ng damdamin ay ang mga sumusunod: pagkamangha, galit, pagkainip, pagkahiya, pagkaligalig, naiiyak, at paghanga. At para sa susunod na gawain, buksan ang inyong module sa pahina siyam. Hanapin sa Hanay A ang mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin, ideya o reaksyong may kaugnayan sa mga larawan na nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, natuwa si Aling Maria nang bigyan siya ni Isabel ng inumin matapos siyang maglinis ng bahay. Pangalawa, nakakita si Mateo ng ibon sa puno na umaawit. Pangatlo, nanalo sa isang patimpalak si Nene. Pang-apat, sama-samang nanonood ng telebisyon ang mag-anak. At pang-5, napagod ka sa paglilinis ng iyong kwarto. Narito ang mga sagot. Una, letrang E.
Pangalawa, letrang A. Ikatlo, letrang B. Pang-apat, letrang C. At panglima, letrang D. Kahanga-hanga! Wasto lahat ang inyong sagot. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 bituin. Para sa inyong pagtataya, buksan ang inyong module sa pahina 12 hanggang 13. Tukuyin ang ipinahahayag na damdamin batay sa sitwasyon. Unang bilang, nakita mo ang bata na hindi sinasadyang nadapa sa harap ng inyong tahanan, kung kaya ikaw ay nagulat, natuwa. Ikalawang bilang, may parating na malakas na bagyo sa inyong lugar, kaya ikaw ay nag-aalala, natutuwa. Ikatlong bilang, nakakuha ka ng mataas na marka sa unang grado, kaya ikaw ay nagagalak, nahihiya. Ika-4 na bilang, gustong-gusto mo nang lumabas ng bahay at makipaglaro. Subalit hindi ka pinayagan ng iyong ama dahil laganap ang pandemya, kaya ikaw ay magagalit, malulungkot. Ika-5 bilang, niregaluhan ako ni Tia LB ng alkansya, kaya ako ay kinakabahan, natutuwa. Narito ang mga sagot. Unang bilang, nagulat. Ikalawang bilang, nag-aalala. Ikatlong bilang, nagagalak. Ika-4 na bilang, malulungkot. At ika-5 bilang, natutuwa. Binabati kita. Tama lahat ang inyong mga sagot. Kahanga-hanga! At para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang nasa pahina 14 ng inyong module. Iguhit ang hugis puso sa bawat pangungusap kung ikaw ay sang-ayon at crescent kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. O ayan mga bata, tapos na ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay naging masaya kayo sa ating talakayan. Mag-aral kayong mabuti at sagutin ang iba pang mga gawain sa inyong module. Ipasa ito sa inyong guro sa araw na napagkasunduan. Muli, ako ay si Ginang Mary Grace Pacheo Laura ng Mababang Paaralang Sentral ng Compostela SPED Center, Compostela East District, na nagsasabi, dito sa TV Eskwela,
sa pag-aaral sama-sama. Bye-bye!